Arestado naman ang NBI o National Bureau of Investigation ang tatlong suspect na nasa likod ng hacking incident sa ilang website ng mga bangko at ilang ahensya ng pamahalaan. Isa sa mga itinuturing na suspect at may pakana umano rito, data officer ng isang media outlet. Report mula kay Mar Gabriel. Arestado ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division ang tatlong hacker na ito na nasa edad 20 hanggang 24 anyos. Sila ang sinasabing nasa likod ng hacking sa mga government website, gayon din sa website ng mga bangko. 8 taon na raw silang sinusundan ng mga operatiba, pero minor de edad pa raw sila noon. Been tracking them since 2016. Nag-start kasi itong mga minors noon. Kung naalala nyo, no 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Start pa lamang ito. We have several operations lined up. No? Sunod-sunod na ito. Kaya yung mga scammers, cybercrime na mga ating hackers, maghanda na kayo. Eto na kami. Isa sa mga sospek ay nagtatrabaho bilang data officer ng Manila Bulletin. Siya raw ang nasa likod ng pag-hack sa website ng Armed Forces of the Philippines at ng National Security Council. Base na rin sa utos ng isang desk editor. Extrajudicial confession ng ating mga hackers. Actually, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. I will send him details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit, show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan na kami mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung civility. In return po gagawan niya ng article. Kailan po nagsimula? 2018 or 2019. Nakatakdang ipatawag ng NBI ang nasabing desk editor para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Samantala, kasama ring naaresto ang cybersecurity researcher ng isang malaking kumpanya sa BGC at isang graduating student. Nakita sa cellphone ni alias Christian ang nahack na data mula sa malalaking bangko sa bansa. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to kung nag-i-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Sinampahan na ang mga sospek ng patong-patong na kaso, kabilang ng illegal access at misuse of device sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 at unauthorized access sa ilalim naman ng Data Privacy Act of 2012. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.